Dumating ako ng walang paunang abiso upang bisitahin ang aking anak na babae. Nakahiga siya sa alpombra malapit sa pintuan. Suot ang mga lumang damit na punit-punit. Nilinis ng kanyang asawa ang kanyang sapatos sa ibabaw niya at sinabi sa mga bisita, "Siya ang aming baliw na katulong." Hindi. Sumigaw ako. Humakbang ako pasulong at lahat ay natigilan dahil may isang bisita ang nahulog ang baso at tiningnan ako na parang nakakita siya ng multo. 20 taon na ang nakalilipas. Iniligtas ko ang kanyang buhay. Sa loob ng 4 na oras, hinawakan ko ang kanyang bituka gamit ang aking mga kamay sa ibabaw ng operating table. Nanumpa siya na ibabalik niya ang pabor. Dumating na ang panahon, ngunit hindi ko pa alam ang pinakamahalaga. Hindi ko alam na nagpakasal ang aking anak kay lalaking iyon dahil kamukha ko siya. Hindi ko alam na sa buong buhay niya, hinanap niya ang isang lalaking magkokontrol sa kanya, magpapahiya sa kanya, magwawasak sa kanya, dahil itinuro ko sa kanya na iyon ang pag-ibig. Ang kanyang asawa ay ako rin, mas maingay lang, mas tapat. At ngayon, upang iligtas ang aking anak, kailangan ko munang aminin na ako ang sumira sa kanya. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel. I-like ang video at iwan mo sa comments kung saang lungsod ka nanonood. Ngayon, balik tayo sa kwento. Huminto ang taxi mga 300 metro mula sa mansyon at pinatay ng driver ang makina. Malinaw na hindi na siya lalayo pa. Tiningnan ni Victor Serrano ang driver sa rearview mirror at nakita ang mga labi na nakakuyom ng isang lalaking nagdesisyon na at hindi na magbabago. "Hindi ko na kaya," sabi ng taksista nang hindi lumingon. Ayaw ng may-ari ng bahay na ito ng mga hindi kilalang sasakyan malapit sa gate. Noong huling beses akong pumunta rito, tinusok ng security ang mga gulong ko. Kailangan ko pa ang sasakyang ito para maghanap buhay. Hindi nakipagtalo si Victor, binayaran. Kinuha ang maliit na travel bag mula sa likurang upitan at bumaba sa gilid ng rural road. Hinampas ng hanging Oktubre ang kanyang mukha. Dala ang amoy ng mga bulok na dahon at malayong usok. Ang mansyon ay nakatayo sa ibabaw ng burol na napalilibutan ng bakal na gete, at makapal na halaman na kahit sa maulap na araw ay perpektong napuputol. Umalis ang taksi at umikot. Iniwan si Victor na mag-isa sa walang laman na daan. Tumayo siya ng 1 minuto. Tinitingnan ang bahay kung saan nakatira ang kanyang anak. 3 palapag, puting haligi, malalaking bintana, yaman na dapat nangangahulugan ng kaligayahan. 1 taon at kalahati na ang nakalilipas sa kasalan. Tinitingnan niya si Ana at iniisip na sa wakas ay nahanap na niya ang nararapat sa kanya. Isang batang asawa na matagumpay, magalang, isang bahay na parang palasyo. Isang kinabukasan kung saan hindi na niya kailangang bilangin ang pera hanggang sa sweldo, tulad ng ginagawa ng kanyang ina noon. Mula noon, tumigil na sa pagsagot ng tawag si Ana. Musika, una, hindi na sinasagot ang telepono. Pagkatapos ay maikling text lang. "Busy ako. Tatawag ako mamaya." Pero hindi na dumating ang mamaya. Nagsusulat si Victor ng email. Pero lalong nagiging maikli at formal ang sagot hanggang sa tuluyang tumigil. Tumatawag siya sa landline ng bahay. Pero laging may magalang na babaeng boses ang sumasagot na nagsasabing si Ana Victoria ay nagpapahinga at hindi makakausap. 3 linggo na ang nakalilipas. Natanggap ni Victor ang huling mensahe mula sa kanyang anak. 2 salita lang. "Papa, tulungan mo ako." Tumawag agad siya. Pero out of service na ang numero. Mula noon, tahimik ang telepono at ngayon narito siya. Walang abiso, walang imbitasyon. Isang retiradong military surgeon na 60 anyos, na sa buong buhay niya ay nakakita na ng maraming bagay. Pero hindi pa naranasan ang lamig sa dibdib na nararamdaman niya ngayon. Tinitingnan ang magandang puting bahay. Isinampay ni Victor ang bag sa balikat at naglakad sa daanan patungo sa gate. Sa bawat hakbang, lalong lumalakas ang lamig sa dibdib. Kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Normal naman ang lahat. Magandang hardin sa likod ng bakod, mamahaling sasakyan sa driveway, ilaw sa mga bintana sa unang palapag, tunog ng musika at tawa na nagmumula sa loob. Malapit sa gate ay may security booth. Musika, pero walang tao. Pinindot ni Victor ang doorbell at naghintay. Walang sumagot. Pinindot ulit, mas matagal ngayon. Tahimik pa rin. Pagkatapos ay itinulak niya ang maliit na pintuan sa tabi ng main gate. Musika, inaasahang nakasara, pero madali itong nabuksan. Pumasok si Victor sa bakuran at naglakad sa driveway patungo sa main entrance. Mas malinaw na ngayon ang musika at mga boses ng maraming musika, tao. Halatang may party sa loob ng bahay. Pag-akyat sa porch, pinindot niya ang doorbell. Musika, naghintay, pinindot ulit. Walang nagbukas, kahit may ingay sa likod ng pinto. Niligidan ni Victor ang bahay sa kanan.
naglalakad sa tabi ng peder. Lalong lumakas ang musika. Pagliko sa sulok, nakita niya ang terrace na may malalaking sliding glass doors, kung saan nakikita ang malaking sala na puno ng tao. Mga lalaki sa mamahaling suite, babae sa evening gown, waiter na may tray, chandelier na kumikinang sa kisam. Hinanap niya ng tingin ang kanyang anak, pero hindi niya nakita sa mga bisita. Sa bandang dulo ng peder, natuklasan ni Victor ang maliit na pinto, halatang service entrance para sa staff. Itinulak niya at nakabukas ito. Sa loob ay makitid na hallway na may puting peder na amoy panlinis. Koridor para sa mga katulong patungo sa main areas. Tinahak niya ito, binuksan ang isa pang pinto at napunta sa vestibule ng mansyon at doon niya nakita ang kanyang anak. Nakahiga si Ana sa sahig malapit sa front door. Direkta sa decorative rug na nakasulat, maligayang pagdating. Suot niya ang kupas na gray shirt at butas-butas na jogging pants sa tuhod. Ang dating makapal at makintab na buhok ay gusot at mamantika na. Hindi siya gumagalaw, nakatitig lang sa kisame na may walang laman na mata. Parang walang nakikita o naririnig sa paligid. Dumadaan ang mga bisita na parang siya'y muebles. May tumatawid sa mga paa niya. May umiiwas ng hindi tumitingin pababa. At pagkatapos ay lumabas mula sa sala ang isang batang lalaki na may perpektong fitted gray suit. Kinilala siya ni Victor. Si Adrian, asawa ni Ana, ang manugang na nakita niya lang sa kasalan, musika, at noon ay mukhang edukado at confident. Lumapit si Adrian sa pinto nang hindi tumitingin sa sahig. Tumayo direkta sa ibabaw ni Ana, sa tiyan niya, at sinimulang linisan ang sole ng kanyang shinny shoes. Una ang isang paa, pagkatapos ang isa pa, na parang hindi tao kundi ordinaryong doormat lang. Mga ginang at ginoo, sabi niya ng malakas, musika, tinutukoy ang mga bisita sa vestibule. Huwag ninyo pansinin. Siya ang aming baliw na katulong. Kawawa naman, may sakit sa ulo, pero inaalagaan namin siya. Charity namin ito. May tumawa, may umiling na may peking awa. Walang umangal. Nakatayo si Victor sa pasukan ng service hallway at ang mundo sa paligid niya ay lumiit sa laki ng eksenang iyon. Sa katawan ng kanyang anak sa sahig, sa makintab na sapatos sa tiyan niya, sa mga tawa na parang salamin na kinakiskis sa salamin. Hindi siya sumigaw, hindi siya sumugod, isang hakbang lang papasok sa vestibule. At sa sandaling iyon, may nahulog na baso sa sala. Ang tunog ng kristal sa marmol na sahig ay nagpalingon sa lahat. Sa pasukan ng sala ay nakatayo ang isang lalaking may gray na buhok mga 65 anyos na may impeccable dark blue suit. Nakahiga ang tsampag ng glass sa paanan niya at lumalawak ang golden poodle sa sahig. Pero hindi niya napansin. Nakatingin siya kay Victor na parang nakakita siya ng muling nabuhay mula sa libingan. Kinilala rin siya ni Victor. Ang mga matang iyon ay nakita niya 20 taon na ang nakalilipas ng magmulat pagkatapos ng mahabang operasyon. Guerrero. Ignacio Guerrero. Noon ay batang negosyante na nakaranas ng malubhang aksidente sa bundok. Ruptured spleen, liver damage, maraming internal bleeding. Anumang ibang surgeon ay tatanggi. Sasabihin walang pag-asa. Nag-operate si Victor ng 4 na oras diretso. Literal na binuo ulit ang lalaki piraso-piraso. Nang magkamalay si Guerrero, umiyak siya at paulit-ulit na sinabi, ibabalik ko ang pabor, kahit magkano, utang ko sa iyo ang buhay ko habang buhay. Ngayon ang lalaking iyon ay nakatayo sa gitna ng party, at nakatingin kay Victor na puno ng takot ang mata. Victor Serrano, bulong ni Guerrero at nanginginig ang boses. Nagangat ng ulo si Adrian nang marinig ang pangalan at tiningnan ang biyenan. Sandali lang, natigilan ang mukha niya at may matalim at mapanganib na kumislap sa mata. Parang talim ng kutsilyo na nakatago. Pero pagkatapos ay nagbago ang ekspresyon na parang may nag-switch. At ngumiti ng malapad si Adrian. Papa, sigaw niya habang bumaba sa katawan ni Ana at lumapit kay Victor na nakabuka ang mga braso. Diyos ko, anong sorpresa? Napakagandang sorpresa. Bakit hindi ka nagpaalam? Dapat sana ay maayos kaming maghanda para sa iyo. Hindi tinugon ni Victor ang yakap. Nakatingin siya sa likod na manugang patungo sa anak na nakahiga pa rin sa sahig. Dahan-dahang nilingon ni Ana ang ulo at tiningnan siya. Walang pagkilala sa mata niya. Tanging walang laman at parang takot. Papa, tawag ni Victor at paos ang boses. Kumurap siya ng isang beses, isa pa. Gumalaw ang labi. Papa, bulong niya ng mahina na halos hindi marinig. Papa, buhay ka pa. Lumingon si Adrian sa mga bisita habang ngumingiti pa rin. Mga kaibigan, pasensya na sa maliit na drama. Musika, matagal nang hindi nagkita ang asawa ko at ang kanyang ama. Nagulat lang siya. Alam naman ninyo kung gaano ka-emotional ang mga babae.
Nagbigay siya ng senya sa guard malapit sa pinto, at sinimulang gabayan ng mahina ang mga bisita pabalik sa sala. Umalis ang mga tao, habang nakatingin pa rin pabalik na kuryoso. Nagbubulungan tungkol sa nakita nila. Hindi gumalaw si Guerrero. Nanatili siyang nakatayo na nakatingin kay Victor at may parang pakiusap sa tingin. Lumapit si Adrian kay Ana at tinulungang tumayo. Gumagalaw siya na parang marionete na hinila ng invisible strings. Nakabitin lang ang mga braso sa gilid at nakita ni Victor ang mga marka sa loob ng siko niya. Maliit na pasa, marka ng iniksyon, maraming marka. Mahal, tingnan mo kung sino ang dumating. Bulong ni Adrian habang hawak ang baywang ng asawa. Ang papa mo, hindi ba't napakaganda? Nakatingin si Ana kay Victor at dahan-dahan. Napakadahan. May buhay na lumitaw sa mata niya. Pagkilala at kasabay nito ay takot. Matinding takot na nanginginig ang buong katawan. Buhay ka pa, ulit niya. Sabi niya patay ka na. Ipinakita niya sa akin ng dyaryo, ang obituary. Ano? Humakbang si Victor palapit sa kanya. Anong obituary, Ana? Ano ang sinasabi mo? Tumawa si Adrian at natural ang tawa. Walang bahid ng pag-aalangan. Kawawa naman ang anak ko. Tingnan mo, Papa, kung paano siya magulo ang isip. Sakit yan, hallucinations, delusions. Mahirap sabihin, pero nagka-addict sa bawal na gamot ang anak mo. Ginagawa ko ang lahat para tulungan siya. Pinakamahusay na doktor, pinakamahusay na gamot, pero sa kasamang palad, wala pang malaking progreso. Tiningnan ni Victor ang mata ng manugang. 30 taon ng surgical practice ang nagturo sa kanya na makita ang kasinungalingan. Makita ang takot na nakatago sa likod ng tapang. Makita ang kalkulasyon sa likod ng ngiti. Gusto kong makausap ang anak ko ng kamilang. Siyempre, tumango si Adrian. Pero una muna natin siyang mayayos. May maraming guest room tayo. Sigurado kang pagod sa biyehe. At si Ana naman ay ipapahinga ko na. Kailangan niyang uminom ng gamot. Ngayon ko siya kakausapin. Papa, please. Binaba ni Adrian ang boses at lumapit pa. Huwag kang mag-eskandalo sa harap ng mga bisita. Mahahalagang tao ito. Nakadepende ang negosyo ko sa kanila. Kausapin natin ng mahinahon sa pamilya. Ihahatid ko si Ana sa itaas at pagkatapos tayong dalawa, mag-usap ng lalaki sa lalaki. Okay. Hindi siya naghintay ng sagot. Hinawakan si Ana sa siko at hinila patungong hagdanan sa second floor. Sumunod siya ng maamo na parang bata. Isang beses lang siya lumingon sa ama at sa tingin niya ay napakaraming sakit na naputol ang hininga ni Victor. Gusto niyang sumunod. Humakbang siya patungong hagdan at biglang may dalawang malalaking lalaki sa itim na suit ang lumitaw sa harap niya na parang galing sa lupa. Security. Pasensya na po, sir. Sabi ng isa ng magalang pero matigas. Hiniling ng senor na maghintay kayo sa opisina niya. Maaring subukan ni Victor na dumaan, maaring mag-eskandalo, pero alam niyang wala iyon. 2 guard laban sa 60 anyos na lalaki. Kahit makakaakyat siya, pagkatapos ano? Tatawagan ni Adrian ang pulis at formal siyang tama. Trespassing, assault. Kailangan niya ng impormasyon. Kailangan niya ng plano. Siege, sabi ni Victor. Nasaan ang opisina? Hinatid siya sa vestibule papasa sa sala, kung saan nagpapatuloy ang party na parang walang nangyari, hanggang sa malayong parte ng bahay. Malaki ang opisina na may oak panel sa pader. Massive desk at leather armchairs. Sa likod ng salamin ng shelves ay mga libro na halatang hindi pa nababasa. Masyadong pantay ang spines. Masyadong magkakapareho ang binding. Nanatili ang mga guard sa labas ng pinto. Lumapit si Victor sa bintana at tiningnan ang madilim na hardin. Nanginginig ang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa galit na pinipigilan niya ng buong lakas. Bumukas ang pinto at pumasok si Guerrero. Mukha siyang 10 taon na mas matanda kaysa noong nakita ni Victor sa vestibule. Isinara niya ang pinto at nanatili sa kinatatayuan na hindi makalapit pa. Victor Serrano, simula niya at nanginginig ang boses. Hindi ko alam. Sumpa ko sa lahat ng banal. Hindi ko alam. Ano ang hindi mo alam? Hindi siya lumingon ni Victor sa bintana. Ang ginagawa niya sa kanya. Akala ko masaya siya. Ako ang nagpakilala sa kanila. Iyon ang kasalanan ko. Ngayon lumingon si Victor at tiningnan ang lalaking iniligtas niya, ang buhay 20 taon na ang nakalilipas. Sabihin mo sa akin, sabi niya, lahat mula sa simula. Bumagsak si Guerrero sa armchair na parang ayaw siyang buhatin ng mga paa. 2 taon na ang nakalilipas nagsimula. Nasa charity gala ako. Naroon din si Adrian. Anak siya ng dating business partner ko. Nag-usap kami. Sinabi niyang naghahanap siya ng mapapangasawa. Naalala ko ang anak mo.
Nagtatrabaho noon siya sa isang publishing house. Nakita ko siya minsan sa book lounge. Matalino, maganda, mahinhin, perpektong asawa para sa lalaki sa circle niya. Tumahimik siya habang pinupunasan ang no. Ipinakilala ko sila. Nag-ayos ako ng pagkikita sa isang reception. Nagkagustuhan sila. 6 months pagkatapos kasal. Naroon ako. Nakita ko kung paano siya tiningnan ni Ana. Totoong umiibig siya. At pagkatapos umalis ako papuntang Europe ng 6 months. Negosyo. Pagbalik ko, nagsimula akong makarinig ng bulong-bulungan na may sakit ang bagong asawa ni Adrian. May problema sa droga. Dinadala niya sa doktor-doktor. Gusto kong dalawin sila. Pero palaging may dahilan si Adrian para tumanggi. Quarantine daw, masamang pakiramdam ni Ana. Nasa treatment sila. Tiningnan ni Guerrero si Victor. Ngayon ko lang siya nakita sa loob ng 1 taon, at nakita kita at naintindihan ko. Naintindihan ko na ginagawa niya sa kanya ang ginawa niya sa iba. Naramdaman ni Victor na ang lamig sa dibdib ay naging yelo. Sino pang iba? Bumuka ang bibig ni Guerrero para sumagot. Pero sa sandaling iyon ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Adrian. Ngumingiti, pero malamig at alerto ang mata. Parang nag-a-assess ng kalaban. Ignacio, sabi niya na may pagkabahala. Iniwan mo ang mga bisita para sa private talk. Hindi naman magandang asal iyan. Tumayo si Guerrero at nakita ni Victor na namutla siya. Takot. Ang makapangyarihang lalaking ito ay natatakot sa 35 anyos na binata. Gusto ko lang, simula ni Guerrero. Naiintindihan ko, putol ni Adrian. Gusto mong magbigay galang sa ama ng asawa ko. Nakaka-touch. Ngayon, pakibalik na sa mga bisita. Kailangan kong makausap ang biyenan ko ng kami lang. Tiningnan ni Guerrero si Victor. Sa tingin niya ay may parang pasensya at babala. Magkita tayo ulit, sabi niya ng mahina at lumabas. Isinara ni Adrian ang pinto at lumingon kay Victor. Nawala ang ngiti sa mukha niya na parang binura. Sige, sabi niya habang lumalapit sa desk at umupo sa upuan ng may-ari. Mag-usap tayong dalawang lalaki. Humiga si Adrian sa upuan at ipinagkrus ang mga braso sa dibdib. Tinitingnan si Victor na parang ganap niyang kontrolado ang sitwasyon. Wala nang bakas ng friendly smell na ipinakita sa mga bisita. Ngayon ay mukha ito ng predator na nakulong ang biktima at nasisiyahan sa kawalan ng laban nito. Maupo kayo. Itinuro niya ang armchair sa harap ng desk. Matagal ang usapan. Hindi umupo si Victor. Nanatili siyang nakatayo malapit sa bintana. Nakapagkrus ang braso. Tinitingnan ang manugang tulad ng tinitingnan niya ang mga batang officer na nagsisinungaling sa kanya. Ang tingin na iyon ay nagpapawis at nagpapastuter sa mga tao. Pero tinagalan ni Adrian ng walang halatang discomfort. Kung gusto ninyo, shrug ni Adrian, tumayo kayo kung mas komportable. Kahit sa edad ninyo ingatan ninyo ang mga paa. Ano ang nangyayari sa anak ko? Hindi tanong ni Victor, demand ng sagot. Nagbuntong hininga si Adrian na parang nagpapaliwanag ng obvious sa taong hindi nakakaintindi. Binuksan niya ang drawer ng desk, kinuha ang folder at inilagay sa harap niya. Sana hindi na natin kailangang umabot dito, sabi niya. Sana tinanggap ninyo ang sitwasyon ng walang hindi kinakailangang tanong. Pero dahil nagpipilit kayo, eto. Binuksan niya ang folder at iniikot para makita ni Victor ang laman. Medical reports sa official paper, prescriptions, pictures. May sakit ang anak ninyo. Sabi ni Adrian na may carefully rehearsed sadness sa boses. Schizoaffective disorder dulot ng substance abuse. Sa madaling salita, nag-a-addict siya sa droga 3 buwan pagkatapos ng kasal namin. Una cocaine, pagkatapos mas malala. Sinubukan kong pigilan, pero huli na. Nagsimula ang psychosis, hallucinations, aggressive episodes. Kinuha niya ang isang picture mula sa folder at iniabot kay Victor. Sa larawan si Ana, pero mahirap kilalanin. Gusot ang buhok, baliw ang mata, deformed ang bibig sa sigaw. Nakatayo siya sa sulok ng kwarto na may hawak na kutsilyo sa dibdib. 8 buwan na ang nakalilipas, sabi ni Adrian. Sinubukan niya akong saksakin. Sabi niya nilalason ko ang pagkain niya. Gusto niya akong patayin. Musika, classic paranoid delusion. Tiningnan ni Victor ang picture ng mabuti. Ang trained eye niya bilang surgeon ay nakakapansin ng details na hindi napapansin ng ordinaryong tao. Dilated pupils, o natural paleness ng balat, body posture ng taong lumalaban sa loss of coordination. Hindi ito parang psychosis mula sa cocaine. Parang poisoning ito. Dinala ko siya sa pinakamahusay na specialists. Patuloy ni Adrian. Clinic sa Switzerland, professors mula Germany, lahat parehong sinabi. Irreversible changes sa psyche. Hindi na siya babalik sa dati.
Kinuha niya pa ang ibang documents sa folder. Medical reports na may selyo at pirma. Maaari ko siyang ipasok sa closed psychiatric clinic. Binaba ni Adrian ang boses na naging sympathetic. May karapatan ako, pero mahal ko ang anak ninyo, Victor, kahit ganito. Kaya pinapanatili ko siya sa bahay, binibigyan ng proper care, binabayaran ang treatment. Malaking pera at nerbiyos ang gastos. Pero hindi ako nagrereklamo. Inilagay ni Victor ang picture sa desk. Bakit nakahiga siya sa sahig malapit sa pinto? Tanong niya ng mahinahon. Kusang humiga siya roon. Ipinamalat ni Adrian ang mga kamay. Bahagi iyan ng disorder niya. Minsan ayaw niyang tumayo sa sahig ng matagal. Minsan hubad siyang tumatakbo sa buong bahay. Minsan sumisigaw na dinukot siya ng aliens. Tinatawag ito ng mga doktor na catatonic episodes. At iyong nililinis mo ang paa mo sa ibabaw niya. Sandali lang natigilan si Adrian at nakita ni Victor ang irritation na kumislap sa mata. Pero agad nawala, pinalitan ng patient compassion. Hindi ko man lang napansin na nakahiga siya roon. Sabi niya, isipin mo kung gaano ka-horrible iyan. Ang sarili kong asawa nakahiga sa sahig at ako sanay na, musika, dumaan lang ng hindi tumitingin. Hanggang dito na tayo umabot. Araw-araw ko itong nararanasan. Umiling siya, ginagaya ang pagod at desperasyon ng lubos na convincing na maniniwala ang ordinaryong tao. Pakinggan mo ako, Victor. Yumuko si Adrian pasulong at naging halos confidential ang boses. Naiintindihan ko kung mahirap tanggapin ito para sa iyo. Musika, anak mo siya. Naalala mo siya na iba, malusog at masaya, pero reality ito. Seryosong may sakit si Ana, posibleng hindi nagagaling. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para maibsan ang paghihirap niya. Tahimik si Victor, pinoproseso ang narinig. Sa 30 taon bilang surgeon, natuto siyang makinig hindi lang sa mga salita, kundi sa mga pausa sa pagitan. Natuto siyang mapansin kung paano huminga ang tao kapag nagsasabi ng totoo, musika, at kapag nagsisinungaling. Nagsisinungaling si Adrian. Sigurado si Victor roon gaya ng sigurado siya sa sarili niyang pangalan. Pero hindi sapat ang certainty lang. Musika, kailangan niya ng ebidensya. Sabi niya patay na ako, at sinabi mong ipinakita mo raw ang obituary. Nagbuntong hininga ulit si Adrian. Ngayon may touch ng condescension. At naniniwala kayo sa isang babaeng kahapon, ay nagsasabing may pakikipag-usap sa kanya, ang pusa ng kapitbahay sa Aleman. Umiling siya. Victor, naiintindihan ko ang damdamin ng ama. Pero maging realistic tayo. Hindi na makilala ni Ana ang realidad sa kanyang hallucinations. Maaring nakakita siya ng obituary sa magazine ng isang hindi kilala at nagdesisyon na ako iyon. Kaya naman katang-isip lang niya ang buong kwento. Humiga ulit siya sa upuan at tiningnan si Victor na may ibang ekspresyon ngayon. Evaluative, musika, at calculating. Maging tapat tayo, sabi niya. Alam ko kung ano ang iniisip ninyo tungkol sa akin. Nakita ko sa mata ninyo nang pumasok kayo. Iniisip ninyong halimaw ako na nananakit sa anak ninyo. Pero ang totoo ako lang ang nag-aalaga sa kanya. Tumayo siya at lumapit sa bar sa sulok ng opisina. Nagbuhos siya ng whiskey sa heavy crystal glass. Nasaan kayo noong nakaraang 1 taon at kalahati? Tanong niya nang hindi lumingon. Tumigil siya sa pagsagot ng tawag ninyo at nagreseg na lang kayo. Hindi kayo pumunta. Hindi ninyo chinek. Alam ninyo ba kung bakit? Kasi komportable sa inyo na isipin na masaya siya. Komportable na hindi malaman ang totoo. Naramdaman ni Victor na tumama ang mga salitang iyon dahil totoo. Totoo nga niyang kinumbinsi ang sarili na ang katahimikan ng anak ay nangangahulugan na, musika, busi siya, hindi may problema. Kinumbinsi niya ang sarili na mas maalagaan siya ng mayamang asawa kaysa kaya niya noon. Pero ako ang nanatili sa tabi niya. Patuloy ni Adrian habang lumilingon na may glass sa kamay. Araw-araw, gabi-gabi, kapag sumisigaw siya sa bangungot, kapag hindi niya ako kilala at tinatawag ako sa ibang pangalan, kapag sinusubukan niya magpatiwakal sa bintana, hinawakan ko ang mga kamay niya at nakikiusap na mabuhay siya. Musika, ako, hindi kayo. Uminom siya ng whiskey at kinisil ang mata. Kaya bago ninyo ako husgahan, tingnan ninyo ang sarili ninyo. Anong klaseng ama kayo kung hindi kayo tinawagan ni Ana para humingi ng tulong nang magsimula ang lahat? Siguro kasi alam niyang wala kayong pakialam. Pinisil ni Victor ang mga kamao nang sobrang lakas na nakabaon ang kuko sa palat. Gusto niyang tawirin ang kwarto at bugbugin ang mayabang na iyon. Gusto niyang hawakan sa lig at kalugin hanggang lumabas ang totoo. Pero pinipigilan niya dahil alam niyang iyon ang hinintay ni Adrian. Isang suntok at tatawagan ang pulis, akusasyon ng assault, restraining order para hindi na makalapit sa anak niya ayon sa korte. Musika,
Matalino ang lalaking ito. Dangerously matalino. Alam mo, patuloy ni Adrian, at may bagong toon sa boses na halos friendly. Marami ang kinuwento sa akin ni Ana tungkol sa pagkabata niya. Tungkol sa inyo, tungkol sa inyong asawa na si Lydia. Nang banggitin ang pangalan ng asawa, nayanig si Victor at napansin ito ni Adrian. Bahagya siyang ngumiti nang hindi halata. Musika, kinuwento niya kung paano natatakot sa kanya ang nanay niya. Kung paano naglalakad ng tiptoy sa bahay para hindi maistorbo ang dakilang surgeon. Kung paano umiyak sa banyo sa gabi para walang makarinig. Kung paano humihingi ng pahintulot na dalawin ang kapatid niya ng 1 linggo. At sasabihin ninyo, hindi, dahil ang lugar niya ay katabi ng asawa niya. Nanatili si Victor na hindi gumagalaw at bawas salita ay parang bato na bumagsak sa kanya. Sinabi ni Ana na hindi heart attack ang ikinamatay ng ina niya. Naging malambot at insinuating ang boses ni Adrian. Namatay siya sa pakikipamuhay sa inyo. Isang umaga lang ayaw na niyang gumising. Sumuko ang katawan dahil sumuko muna ang kaluluwa. Tumahimik ka. Narinig ni Victor ang sariling boses na parang galing sa labas. Hindi komportable ang katotohanan, di ba? Lumapit pa si Adrian at may madilim at masayang bagay na sumasayaw sa mata. Kilala mo ako, di ba, Victor? Kilala mo ako dahil magkamukha tayo. Ginagawa ko lang ang ginagawa mo noon. Pero hayagan, walang pagpapanggap, walang mask ng intellectual doctor. Pinili ako ni Ana dahil familiar ako. Dahil itinuro mo sa kanya na ang lalaki dapat magkontrol at ang babae dapat sumunod. Huminto siya 2 hakbang mula kay Victor at tuwid na tiningnan sa mata. Kaya kung gusto mong malaman kung sino ang may sala, kung bakit nakahiga ang anak mo sa doormat malapit sa pinto, tumingin ka sa salamin. Ikaw ang nagsimula. Ako lang ang nagpatuloy. Sumuntok si Victor. Hindi niya plinano. Walang oras mag-isip. Kusang lumipad ang kamao pasulong at tumama sa panga ni Adrian. Lumipad si Adrian paatras. Tumama ang likod sa desk at natumba ang baso ng whiskey. Lumandas ang amber liquid sa mga dokumento. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang 2 guard. Hinawakan nila si Victor sa mga braso at pinilipit sa likod. Hindi siya lumaban. Nanatili siyang nakatayo na tinitingnan si Adrian na tumayo habang pinupunasan ang panga. Well, sabi niya, at may satisfaction sa boses. Predictable iyan, aggression, kawalan ng control sa emotions. Ngayon malinaw na kung kanino nagmana si Ana. Nagbigay siya ng senya sa mga guard at binitawan si Victor. Pero nanatili sa likod niya. Maaari bang tawagan ang pulis? Patuloy ni Adrian habang umupo sa gilid ng desk. Assault sa sarili kong bahay ay criminal case. Pero hindi ko gagawin dahil naiintindihan ko ang damdamin ninyo. Ama kayo, upset. Pinapatawad ko kayo. Yumuko siya pasulong at nagmatigas ang boses. Pero 1 beses lang. Ito ang proposal ko, Victor. Umuwi kayo ngayon din. Bumalik sa buhay ninyo at huwag na kayong babalik dito. Magpapadala ko ng pera buwan-buwan. Sapat para mabuhay kayong maayos, mag-travel, magandang pagkain, medical care, lahat ng gusto ninyo. At kung tatanggi kayo, shrug ni Adrian. Ipapasok ko si Ana sa closed psychiatric clinic. May lahat akong documents, medical reports, pirma ng doktor. Ay dedeklara siyang incapacitated ng korte sa 1 araw at ikakaso ko kayo ng trespassing at assault sa may-ari ng bahay. Ang ninong ko ay justice sa Supreme Court. Sa tingin ninyo paano matatapos ito para sa inyo? Tahimik si Victor. Mabilis na umikot ang isip. Si Ana sa sahig, mga marka ng iniksyon sa braso. Walang laman na mata, ang mga salitang, buhay ka pa. At kasabay nito, ang mga salita ni Adrian tungkol kay Lydia. Tungkol sa asawang umiyak sa banyo. Tungkol sa kontrol. Tungkol sa pagpili ni Ana ng kamukha niya at ang kakilakilabot na pag-unawa na may katotohanan sa mga salitang iyon. Hindi lahat, pero bahagi. Ang bahaging itinago ni Victor sa sarili niya sa loob ng 20 taon. Pag-isipan ninyo ng mabuti. Sabi ni Adrian na halos mahinahon. Hindi ako halimaw, pragmatic lang ako. Ayaw ko ng skandal. Ayaw ko ng gyera sa kamag-anak. Gusto ko ng peace. Umuwi kayo. Mabuhay ng maayos at lahat masaya. Tumayo siya at nagpunta sa pinto. Sasamahan kayo ng mga guard sa labas. Tatawagan nila ang sasakyan ninyo. Pag-isipan ninyo ang proposal ko sa daan. Kung tatanggap kayo, tumawag bukas sa numerong ito. Inilagay niya ang business card sa gilid ng desk at lumabas. Hinawakan ng mga guard si Victor sa siko at hinatid sa labas. Hindi siya lumaban. Naglalakad siya sa mga hallway ng mansyon, dumadaan sa mga kwarto na may mamahaling muebles, dumadaan sa mga painting at sculpture, musika, at iniisip lang ang isang bagay. Marka ng iniksyon, dilated pupils,
loss of coordination, slow speech. Nakita niya na yan noon, higit pa sa isang beses sa military hospital, kapag may dinadala na prisoners na na-interrogate gamit ang chemical substances. Drugs na nagbubura ng willpower. Drugs na nagdudulot ng hallucinations at paranoia. Drugs na nagpapamukha sa healthy person na baliw. Hindi ginagamot si Ana, nilalason siya. Inilabas ng mga guard si Victor sa main entrance at iniwan sa porch. Sa ibaba sa driveway ay may naghihintay ng taxi. Bumaba si Victor sa hagdan. Sumakay sa sasakyan at binigay ang address ng train station. Umalis ang taxi at nagsimulang lumiit ang mansyon sa rear window. Pero hindi tumingin pabalik si Victor. Nakatingin siya sa business card na hawak pa rin niya. Sa likod ng card, sa ibaba ng printed number, may nakasulat na kamay, Guerrero ngayon, Caldelro XI, naghihintay ako. Hindi kilala ang sulat. May isang bisita, may nakakita sa nangyari. Itinago ni Victor ang card sa bulsa at binigay sa driver ang bagong address. Ang bahay sa Caldelro ay lumang mansyon na nakasiksik sa gitna ng modern office buildings na parang piraso ng nakaraang siglo na nakalimutan ng lungsod na gibain. Huminto ang taxi sa harap ng Iron Gates. Sa likod nito ay nakikitang abandoned garden na may mga hubad na puno at basag na stone pots. Binayaran ni Victor at bumaba. Nararamdaman ang lamig ng gabi na pumapasok sa ilalim ng koot. Nakabukas ng kaunti ang gates na parang naghihintay. Naglakad siya sapat hanggang sa malaking wooden door at hindi pa niya nahahawakan ng bumukas ito. Sa pintuan ay si Guerrero, wala ng jacket, nakabukas ang kwelyo ng shirt. Mukha siyang hindi natulog ng ilang araw at hindi balak matulog sa susunod pang mga araw. Pumasok ka, sabi niya ng mahina at umusod para makadaan. Amoy old wood at alikabok ng libro ang bahay. Hinatid siya ni Guerrero sa madilim na hallway hanggang sa isang sala kung saan may nagliyab na fireplace at dalawang armchair na nakaharap sa apoy. Sa maliit na table sa pagitan nila ay may nakahandang jar ng cognac at dalawang glass. Maupo ka. Musika, Guerrero. Itinuro niya ang isang armchair. Matagal ang usapan. Umupo si Victor, pero tinanggihan ang cognac. Nagbuhos si Guerrero, uminom ng malaki at bumagsak sa kabilang armchair. Ilang minuto silang tahimik, nakatingin sa apoy. Pagkatapos nagsalita si Guerrero. 20 taon na ang nakalilipas. Iniligtas mo ako sa kabilang mundo. Simula niya. Patay na ako, Victor. Isinara ng paramedics ang mata ko at sinabi sa asawa ko na maghanda ng libing. At dumating ka. 4 na oras sa operating table. 43 tahi. 7 litro ng donor blood. Binuo mo ulit ako na parang sirang manika. Inikot-ikot niya ang glass sa kamay. Tinitingnan kung paano sumasalamin ang cognac sa liwanag ng apoy. Nang magising ako, ang unang sinabi ko ay pangako na ibabalik ko ang pabor. Kahit magkano, kahit kailan. Naalala ko bawa salita, dahil inulit-ulit ko iyon araw-araw sa loob ng maraming taon. Kaya ibalik mo na, sabi ni Victor. Sabihin mo sa akin lahat ng alam mo tungkol kay Adrian. Tiningnan siya ni Guerrero at puno ng sakit ang mata na parang magko-confess ng kakilakilabot. Dapat magsimula ako sa sarili ko. Sabi niya ng mahina, kasi kung hindi mo maiintindihan. Si Adrian ang aking umusika, kasalanan. Ako ang lumikha ng halimaw na iyon. Inilagay niya ang glass at pinagsiklop ang mga kamay sa harap. Ang ama niya, si Pablo Dominguez, ang partner ko sa negosyo. Nagsimula kaming magkasama noong 70s. Noong panahon na mas mabuti nang hindi alalahanin kung paano kumita. Walang awa si Pablo, pero itinuring ko siyang kaibigan. Nang 15 anyos si Adrian, hiniling ni Pablo na maging ninong ako. Tinanggap ko nang hindi nag-iisip. Tumayo siya at lumapit sa fireplace na nakatingin sa apoy. Lumaki si Adrian na kakaibang bata. Matalino, charming, pero malamig. Hindi siya umiyak, kahit gasgas ang tuhod o bagsak ang grado. Akala ko lakas ng karakter. Ngayon naiintindihan ko na kulang siya ng mahalagang bagay sa loob. Iyong bagay na nagpapahuman sa atin. Ano ang nangyari sa mga asawa niya? Tanong ni Victor. Lumingon si Guerrero at nakunot ang mukha. Ang una, si Marina, anak ng banker, magandang babae, 22 anyos, bagong graduate. Nagpakasal sila 6 years ago. 1 taon pagkatapos, napunta siya sa psychiatric clinic sa Switzerland. Official diagnosis, acute psychosis dulot ng drug addiction. Sinubukan na magulang niyang kunin siya, pero nagawa ni Adrian na ideklara siyang incapacitated. Ngayon siya ang legal guardian niya. Ang mana niya, hindi maliit, napunta sa kontrol niya. Bumalik siya sa armchair at mabigat na umupo. Ang pangalawang asawa, si Olga, biyuda ng industrialist na 5 taon mas matanda kay Adrian, napakayaman na babae.
11 months silang kasal. Pagkatapos namatay siya sa overdose ng sleeping pills. Isinara ang investigasyon sa loob ng 3 linggo. Suicide daw dahil sa depression. Minana ni Adrian lahat. At tumahimik ka. Matigas ang boses ni Victor. Hindi ko alam. Itinaas ni Guerrero ang mga kamay na parang depensa. Sumpa ko. Hindi ko alam. Buhay pa noon si Pablo. Siya ang nagtakip sa anak at ayaw kong makita. Ayaw kong maniwala. Sobrang charming. Sobrang convincing si Adrian. Umiyak siya sa libing ni Olga na may tunay na luha. Hinawakan ko ang balikat niya at inaliw ko siya. Tinakpan niya ang mukha ng mga kamay. Nang hingin niya sa akin na ipakilala ko siya sa anak mo. Masaya akong tumulong. Akala ko mabuti ang ginagawa ko. Pinagsasama ko ang 2 mabubuting tao. Si Ana ay sobrang bright, puno ng buhay. Akala ko siya ang magbabago sa kanya. Kailan mo naintindihan ang totoo? Tanong ni Victor. 3 buwan na ang nakalilipas. Inalis ni Guerrero ang mga kamay sa mukha. Namamatay si Pablo sa cancer at dinalaw ko siya sa hospital. Kami lang at nagsimula siyang magsalita, mag-confess, tulad ng ginagawa ng mga namamatay. Kinuwento niya sa akin si Marina, si Olga, kung paano niya binabayaran ang mga doktor para sa fake diagnosis, kung paano niya sinusuhulan ang investigators at judges. Musika, ipinagmamalaki niya iyon, naiintindihan mo. Ipinagmamalaki ang anak na pinalaki niya. Naputol ang boses niya. Sabi niya espesyal si Adrian. Nakikita niya sa mga babae ang hindi nila alam sa sarili nila. Ang kanilang weakness, takot, sugat at ginagamit lahat iyon para sirain sila mula sa loob. Iyon ang salita niya, sirain. Naramdaman ni Victor ang lamig na kumalat sa spine. Bakit hindi ka pumunta sa pulis? Mapait na tumawa si Guerrero. Sa ano? Sa delirium ng matandang namamatay. Walang ebidensya. Noon pa ay masyadong makapangyarihan. Masyadong protektado si Adrian. Hanggang sa mga opisina na takot kong isipin ang connections niya. At may pamilya ako, anak, apo. Natakot ako, Victor, takot para sa akin at sa kanila. Tumingin siya ng tuwid kay Victor. Pero ngayon, nang makita ko ang anak mo sa sahig, nang makita kita sa pasukan, naintindihan ko na hindi na ako pwede tumahimik. Hindi ko kaya mabuhay ng ganito. Iniligtas mo ang buhay ko. At ibinigay ko ang anak mo sa isang mamamatay tao. Tumayo si Victor at lumapit sa bintana. Sa labas, lumulubog sa dilim ang abandoned garden. Kinakalmot ng mga hubad na sanga ng puno ang langit na parang daliri ng patay. Iniisip niya ang narinig at sinusubukang buuin sa isang coherent picture. Sabi niya nakikita niya ang mga weakness. Sabi niya nang hindi lumilingon. Ano ang nakita niya sa anak ko? Tahimik muna si Guerrero bago sumagot. Hindi ko alam ang details. Pero minsan nabanggit ni Adrian na perpektong biktima si Ana. Sabi niya daladala niya sa dugo ang paghahanap ng taong magkokontrol sa kanya. Isinara ni Victor ang mata. Muling tumunog sa ulo niya ang mga salita ni Adrian sa opisina tungkol kay Lydia. Kung paano siya natatakot sa asawa. Kung paano umiyak sa gabi. Sinabi rin niya sa akin iyon. Sabi ni Victor ng mahina. Sabi niya kamukha ko siya. Lumingon siya at nakita niyang kakaiba ang tingin sa kanya ni Guerrero. Totoo ba? Tanong niya ng maingat. Matagal na tahimik si Victor. Kumakaluskos ang apoy sa fireplace. Nagkakalat ng nanginginig na anino sa pader. Nang magsalita siya sa wakas, paos ang boses. Hindi ko kailanman sinaktan ang asawa ko. Simula niya. Hindi ko siya sinigawan. Sa papel ako ang perpektong asawa, respetadong surgeon, magandang sweldo, hindi umiinom, walang ibang babae. Lahat sinasabi kay Lydia kung gaano siya kaswerte. Bumalik siya sa armchair at umupo na nakatingin sa mga kamay. Pero kinokontrol ko bawat hakbang niya. Pinapasyahan ko kung ano ang kakainin niya. Susuotin, kung sino ang makakaibigan. Gusto niyang magtrabaho. Sabi ko, hindi, ang lugar mo ay sa bahay. Gusto niyang dalawin ang kapatid. Sabi ko, hindi, kailangan kita dito. Gusto niyang magkaanak ulit. Sabi ko, hindi, sapat na ang isa. Pinisil niya ang mga kamao. Ginagawa ko iyon ng may pag-ibig, ng may ingat. Mas marami akong alam. Mas matalino ako. Mas may experience, mas malakas. Dapat siyang sumunod dahil gusto ko ang kabutihan niya. Ganun ang iniisip ko. Ganun ang justification ko. Ano ang nangyari sa kanya? Tanong ni Guerrero ng mahina. Nagkasakit siya ng 40 anyos. Sabi ng mga doktor, puso. Pero ako rin doktor. Alam ko walang kinalaman ang puso. Ayaw na lang niyang mabuhay. Tumigil siya sa pagkain. Tumigil sa pagtulog. Unti-unting namamatay sa harap ng mata ko. At wala akong ginawa o ayaw kong makita. Tiningnan niya si Guerrero ng tuwid.
Namatay siya ng 52 anyos sa kwarto namin, sa kama namin. Umuwi ako mula sa trabaho at nakita ko siya. Ngumingiti siya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Puno ng katahimikan ng kwarto. Tanging ang kaluskos ng apoy ang naririnig. Hindi umiyak si Ana sa libing. Patuloy ni Victor. Akala ko sobrang nasaktan siya. Pero pagkatapos naintindihan ko. Hindi yon grief, relief yon. Napalaya ang nanay niya at natuwa si Ana para sa kanya. Tiningnan niya si Guerrero ng tuwid. Pagkatapos mamatay ni Lydia, nakita ko ang mga diary niya. 30 taon ng daily entries. Libo-libong pahina tungkol sa kung gaano siya kalungkot. Kung paano siya natatakot sa akin. Kung paano niya kinamumuhian ang buhay niya. Kung paano siya nangangarap na makatakas pero wala siyang pupuntahan. Kung paano siya nagdarasal para sa kamatayan. Naputol ang boses niya. Binasa ko lahat. Bawat salita at naintindihan ko kung anong klaseng halimaw ako sa loob ng mga taong iyon. Dahan-dahan, musika, hindi napapansin. Nang may pag-ibig sa puso. Pinatay ko siya nang hindi ko man lang namamalayan. Inyabot ni Guerrero ang glass ng cognac. Ngayon tinanggap ito ni Victor at ininom ng direkta. Tama si Adrian, sabi niya. Lumaki si Ana sa bahay kung saan ang pag-ibig ay kontrol. Kung saan ang pag-aalaga ay submission. Wala siyang ibang kilala. Nang makilala niya si Adrian, nakilala niya ang familiar. Naramdaman niyang nasa bahay siya. Hindi siya ginagawang guilty sa ginagawa niya sa kanya. Sabi ni Guerrero. Hindi, sumang-ayon si Victor. Pero ginagawa akong responsible sa pagiging walang laban niya. Itinuro ko sa kanya na tanggapin ang violence bilang pag-ibig. Ako ang lumikha ng biktima na natagpuan niya. Tumayo siya at may bagong determinasyon sa mata. Pero kaya ko pa itong ayusin. Hindi ko maibabalik ang mga taon na kinuha ko, musika, kay Lydia. Hindi ko mabubura ang itinuro ko kay Ana. Pero mailalabas ko siya rito. Mabibigyan ko siya ng pagkakataon sa bagong buhay. Paano? Tanong ni Guerrero. May pera siya, connections, abogado. Wala kayong anuman. Mayroon ako sa iyo. Musika, sabi ni Victor. Kilala mo ang mga tao. Alam mo kung saan maghahanap. May medical knowledge ako. Naiintindihan ko ang ginagawa niya at mayroon akong bagay na wala siya. Wala akong mawawala. Tiningnan siya ni Guerrero ng matagal at may nagbabago sa mukha. Ang takot ay napapalitan ng iba. Siguro kahihiyan. Siguro determination. Sige, sabi niya sa wakas, tutulungan kita. Pero dapat maintindihan mo kung ano ang kinakaharap natin. Kung matalo tayo, wawasakin tayo ni Adrian pareho at dadalhin si Ana sa lugar na walang balikan. Kung hindi natin susubukan, wala na talagang balikan siya. Musika, sagot ni Victor. Tumango si Guerrero at kinuha ang cellphone. May contact ako sa prosecution. May matino pa sa panahon ngayon. Kung makakakuha tayo ng trace ng drugs sa dugo niya. Testimony ng witnesses. Recordings ng CCT. May CCT sa bahay. Pero si Adrian lang ang may access. Umiling si Guerrero. Intimidated ang mga staff, hindi sila magsasalita. At binibili ng buo ang mga doktor na nagre-reseta ng gamot. Dapat may isa, iginiit ni Victor. May nakakakita sa nangyayari at hindi makakayang mabuhay ng ganito. Nag-isip si Guerrero. May isang katulong, sabi niya ng dahan-dahan. Si Sofa, nagtatrabaho roon mula pa sa unang asawa. Nakita ko kung paano niya tiningnan si Adrian. Parang may gusto siyang sabihin pero natatakot. Makakakontak mo ba siya? Susubukan ko, pero delikado. Kung malaman ni Adrian. Risk it, sabi ni Victor, para sa anak ko, para sa utang mo. Tiningnan siya ni Guerrero at tumango. Tatawagan kita bukas hapon. Manatili ka sa lungsod, pero huwag lumapit sa mansyon. Isipin ni Adrian na umuwi ka na. Iniabot ni Victor ang kamay. Pinisil ito ni Guerrero at sa pisil na iyon ay higit pa sa formal agreement. Ito ang redemption ng 20 taon utang. Salamat. Musika, sabi ni Victor. Huwag mo akong pasalamatan, sagot ni Guerrero. Wala pa tayong nagagawa at baka hindi natin magawa. Magagawa natin. Nagpunta si Musika, Victor sa pinto. Wala tayong ibang choice. Lumabas siya sa malamig na gabi at naglakad sa walang laman na kalye na naghahanap ng taxi. Sa ulo niya ay tumutunog ang mga salita mula sa diary ni Lydia na kabisado niya kahit gustuhin niyang kalimutan. Ngayon ulit sinabi niya, hindi, maliit lang ang hinihingi ko, isang araw lang kasama ang kapatid ko. Pero mas marami siyang alam. Palagi niyang mas marami ang alam. Hindi na ako nagtatanong kung mahal ko siya. Nagtatanong na lang ako kung kailan matatapos ito at natatakot ako sa sagot. 20 taon na ang nakalilipas binasa niya ang mga linyang iyon at umiyak. Umiyak siya sa awa sa sarili,
sa hindi pag-unawa, sa resentment sa asawang hindi pinahalagahan ang pag-aalaga niya. Ngayon umiyak ulit siya, pero sa iba, sa pag-unawa, sa kahihiyan, sa horror ng ginawa niya sa taong minahal niya, at sa determinasyon na huwag hayaang maulit ang history. May taxi na huminto sa tabi niya, at sumakay si Victor na binigay ang address ng pinakamalapit na hotel. May mahabang gabi sa unahan. Bukas magsisimula ang giyera na dapat niyang panalo. Hindi para sa sarili niya, para sa anak niya na sinira niya nang hindi sinasadya. Para sa asawa niya na hindi na niya mapapatawad. Para maayos kahit paano bago pahuli ang lahat. Maliit at ordinaryong ang hotel room. Manipis ang peder na naririnig ang boses ng kapitbahay at ingay ng sasakyan sa kalye. Nakaupo si Victor sa matigas na kama. Nakatingin sa cellphone sa kamay na naghihintay. Halos isang buong araw na ang nakalilipas mula nang umalis siya sa bahay ni Guerrero. Isang buong araw ng kawalan ng aksyon na mas mahirap kaysa sa anumang mahabang operasyon. Iniisip niya si Ana, ang nangyayari sa kanya sa mismong sandaling iyon habang nakaupo siya roon. Ang mga drugs na unti-unting sumisira sa isip niya. Ang asawang nililinis ang paa sa ibabaw niya at tinatawag na baliw na katulong sa harap ng mga bisita, na bawat oras ng delay ay maaring huli na. Tumunog ang cellphone ng 7 ng gabi. Madilim na sa labas. Hindi kilalang number. Victor, tense ang boses ni Guerrero. Nakita ko si Sofa. Pumayag siyang magkita, pero sa iyo lang. Takot siya sa akin. Sabi niya kaibigan ako ni Adrian. Saan at kailan? Ngayon 9 ng gabi. Lumabas siya tuwing gabi para mamili ng groceries. Sa oras na yon lang siya pinapalabas ni Adrian ng bahay para sa pamimili. Sa Main Street Market, 3rd Aisle, vegetable stall. May suit siyang gray coat at blue scarf. Isinulat ni Victor ang address at malapit na niyang ibaba nang magdagdag pa si Guerrero. Ang kontak ko sa prosecution nag-review ng case ng second wife, si Olga. Officially malinis lahat, suicide, walang suspicious circumstance. Pero nakita niya ang record ng statement ng isang katulong na hindi isinama sa case files. Anong statement? Nakita niya si Adrian na pumasok sa kwarto ng asawa niya. Musika, 1 oras bago i-anunsyo ang kamatayan at nakita niyang lumabas na may hawak na empty vial. Isinulat ito ng investigator at pagkatapos binura sa akta. Napromote ang investigator at na-transfer sa ibang lungsod. 1 buwan pagkatapos, pinisil ni Victor ang phone ng sobrang lakas na nag-crack ang plastic. Sapat ba yan para magbukas ng case? Mag-isa hindi. Hindi certified ang statement. Nag-retract ang witness kinabukasan. Sabi niya nagkamali siya, hindi malinaw ang nakita. Pero kung madadagdagan ng ibang ebidensya, magsisimula ng mabuo ang picture. Anong ibang ebidensya? Depende yon sa sasabihin ni Sofa, musika, at kung makakakuha ka ng blood analysis kay Ana. Kung may matagpuang trace ng gamot na hindi officially prescribed, simula na yon ng katapusan para kay Adrian. Ibinaba ni Victor at nagsimulang maghanda. Sa travel bag niya ay may medical kit na lagi niyang daladala dahil sa ugali. Ugali mula sa panahon ng military. Syringes, antidotes, basic meds. Hindi niya alam kung kakailanganin. Pero nararamdaman niyang kakailanganin. 20 minutes ang biyahe ng taxi sa Main Street. Halos walang tao na ang market. Sa oras na iyon, karamihan ng vendors ay nagsasara na. Nakita ni Victor ang vegetable stall at naghintay na parang namimili ng patatas. Dumating si Sofa ng eksaktong 9. Maliit na babae mga 50 anyos na may pagod na mukha at maingat na mata. Gray coat, blue scarf, lahat tulad ng sinabi ni Guerrero. Huminto siya sa katabing stall at nagsimulang tingnan ang carrots. Sumisilip kay Victor. Lumapit siya nang hindi tumitingin sa kanya. Ama ako ni Ana, sabi niya ng mahina. Gusto mong mag-usap. Nayanig si Sofa, kahit inaasahan niya ang mga salitang iyon. Hindi dito, bulong niya. Sa likod ng stall may daanan papuntang backyard. Mauna ka. Susunod ako. Ginawa ni Victor ang sinabi. Dumaan siya sa mga stall. Nakita ang makitid na passage sa pagitan ng peder at lumabas sa madilim na backyard na puno ng empty boxes at sako. 1 minuto pagkatapos lumitaw si Sofa na nakatingin sa paligid na parang hayop na nakukulong. Kaunti lang ang oras ko. Mabilis na simula niya. Kung malete ako ng higit sa kalahating oras, musika, magtatanong siya, at kung maghihinala siyang may kinausap ako. Hindi niya tinapos, pero hindi na kailangan. Sabihin mo sa akin lahat, sabi ni Victor, mula sa simula. Sumandal si Sofa sa peder, at bumagsak ang balikat sa bigat ng sasabihin. 5 taon na akong nagtatrabaho sa bahay na iyon. Simulan niya mula sa musika, unang asawa. Mabait si Marina, masayahin, mabait. Unang mga buwan pagkatapos ng kasal masaya siya, at pagkatapos nagsimula ang pagbabago.
Anong pagbabago? Una maliit, nagsimula siyang makalimutan ang mga salita sa gitna ng usapan. Nagugulo ang araw ng linggo. Natutulog sa kakaibang lugar direkta sa tanghalian o sa sofa sa gitna ng araw. Sinasabi ni Adrian sa mga bisita na pagod lang siya. Sinasabi sa mga doktor na may sleep problem. Nilunok ni Sofa ang laway at pagkatapos nagsimula ang mga bangungot. Nagigising siya sa gabi at sumisigaw na may gustong patayin siya. May tao sa pader, nilalason ang pagkain. Sabi ng mga doktor paranoid psychosis. Sinimulan siyang gamutin, binigyan ng tablets, pero lalong lumala. Nakita mo kung paano niya binibigyan ng tablets. Tumango si Sofa. Si Adrian mismo tuwing umaga. Tuwing gabi sabi niya hindi niya ipinagkakatiwala sa iba. Inaalagaan niya at naniniwala siya. Hanggang sa huli naniniwala siyang gusto niyang tulungan. Naramdaman ni Victor ang malamig na galit na lumalaki sa loob niya. Pero pinigilan niya. Kailangan niya ng impormasyon, hindi emosyon. Ano ang nangyari pagkatapos? Pagkatapos ng isang taon, dinala siya sa klinik. Umiyak si Adrian nang pirmahan ang papers. Sabi niya pumupunit ang puso niya. Pero kailangan niyang isipin ang kalusugan niya. Lahat na awa sa kanya, sobrang mapagmahal na asawa, trahedya. Gumawa si Sofa ng mukha ng disgusto at nakita ko kung paano siya ngumiti nang umalis ang sasakyan na may dala sa kanya. Nakita ko kung paano siya nag-imbita ng kaibigan ng gabing iyon at nagparty hanggang madaling araw. At narinig ko kung paano siya nagsabi sa telepono sa isang tao na tapos na ang trabaho. Bakit hindi ka umalis noon? Saan ako pupunta? Mapait na tiningnan siya ni Sofa. 55 anyos na ako. Walang education, walang pamilya, walang savings. Mababayaran ng maayos ni Adrian at kaunti ang trabaho para sa katulad ko. At bukod pa roon akala ko nagkakamali lang ako. Iniimagine ko lang, hindi posible yon. Umiling siya. At pagkatapos dumating ang pangalawang asawa, si Olga, matalino, malakas na babae. Akala ko siya ang makakaya sa kanya. Unang mga buwan talaga niya itong pinipigilan. Nakikipagtalo, naglalagay ng kondisyon. Nakikinig si Adrian, tumatango, tumatanggap, pero pagkatapos napansin ko nakakaiba ang amoy ng tiya niya. Bahagyang mapait, halos hindi noticeable. Tinanong ko ang cook kung ano ang nilalagay at sinabi ng cook na si Adrian mismo ang naghahanda ng tiya tuwing umaga para sa minamahal niyang asawa. Pinunasan ni Sofa ang matagamit ang likod ng kamay. Pagkatapos ng 3 buwan, nagsimula ring magbago si Olga. Tahimik na siya, maamo, nalilito. Nakakalimutan niya kung ano ang pinag-uusapan, 1 minuto lang ang nakalilipas. Umiyak ng walang dahilan. Sabi ng mga doktor depression. Binigyan ng tablets. Binibigyan siya ni Adrian ng tablets at may iba pa niyang sarili. Alam mo ba eksakto kung ano ang binibigay niya? Nakita ko ang vial sa basurahan ng banyo niya. Transparent liquid na walang label. Gusto kong itago, ipakita sa iba. Pero napansin ni Adrian na ginagalaw ko ang basura. Wala siyang sinabi. Tiningnan lang niya ako. Sapat na iyon. Nanginginig siya. Kinabukasan, namatay si Olga at nakita ko ang note sa unan ko. Isang salita lang nakasulat, katahimikan. Naiintindihan na ngayon ni Victor kung bakit sobrang takot ang babaeng ito at naiintindihan kung gaano kalaking tapang ang kailangan para sa usapang ito. At ang anak ko, tanong niya, ano ang ginagawa niya sa kanya? Ibinaling ni Sofa ang tingin. Pareho, mas mabagal lang. Mas matagal na lumaban si Ana kaysa sa iba. Unang mga buwan talagang fighter siya. Sumisigaw siya, nagbabanta na alis, tumatawag sa kamag-anak. Gusto pa nga ni Adrian yon. Narinig ko siyang sabihin sa kaibigan na gusto niya ang challenge. Tinatawagan niya ako. Sabi ni Victor na paus ang boses sa unang mga buwan at pagkatapos kinuha niya ang phone niya. Sabi niya masyado siyang naninervous sa usap sa kamag-anak. Kailangan niya ng katahimikan. Naniwala siya. Palagi siyang naniniwala dahil alam niya kung paano sabihin ang tamang salita. Umiyak si Sofa. Ipinakita niya sa kanya ang diaryo na may obituary mo. Ako mismo ang nakakita. Umiyak siya ng 3 araw. Hindi kumain, hindi uminom. At inaliw siya niya, niyakap siya. Sabi niya siya na lang ang pamilya niya ngayon. Hindi niya siya iiwan. Saan niya nakuha ang obituary? Si Adrian mismo ang nagprint. May mga tao siya na makakagawa ng anumang dokumento. Passport, certificate, newspaper page, kahit ano. Hindi ito chinek ni Ana. Sobrang wasak siya. Sumandal si Victor sa pader. Nararamdaman na parang gumagalaw ang lupa sa ilalim ng paa niya. Naniniwala ang anak niya sa loob ng 1 taon at kalahati na patay na siya. 1 taon at kalahati na walang makakatulong sa kanya. Ano ang binibigay niya?
Tanong niya habang pinipisan ang natitirang self-control. Anong gamot? Hindi ko alam ang pangalan. Pero alam kong naglalagay siya ng white powder sa pagkain at nag-i-inject tuwing gabi bago matulog. Sabi niya, vitamins ito. Pero nakita ko kung ano ang ginagawa ng vitamins na iyon. Hindi na niya kilala ang mga tao, kahit ako. Nanginginig ang mga kamay niya, lalo na sa Umaga. hindi sigurado ang lakad, parang lasing at palaging inaantok. Pero kapag natutulog sumisigaw sa bangungot. Pinakinggan ni Victor at mentally gumagawa ng list. Hallucinations, tremor, impaired coordination, confusion, classic signs ng poisoning sa neuroleptics na may halong iba, posibleng scopolamine o parehong group. Kailangan kong makarating sa kanya, sabi niya. Ngayong gabi pwede mo akong dalhin sa bahay. Umatras si Sofa at kumisla ang takot sa mata. Impossible yon. Ang security, ang CCTV, kung malaman niya, hindi malalaman. Humakbang si Victor palapit sa kanya. Sabi mo lumalabas ka tuwing gabi para mamili. Ibig sabihin alam mo kung kailan nagpapalit ang guard. Alam mo ang blind spots ng kamera. Alam mo kung paano makalusot ng hindi nakikita. Tahimik si Sofa at nakikita niya kung paano naglalaban ang takot at konsensya sa loob niya. Pakinggan mo ako. Hinawakan niya ang mga balikat. Doktor ako, military surgeon na may 30 taon experience. Matutulungan ko ang anak ko. May lalabas ko ang drug sa katawan niya. Pero kailangan kong makarating sa kanya. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Papatay niya ako. Bulong ni Sofa. Kung malaman niya, papatayin niya ako. Kung wala kang gagawin, papatayin din niya si Ana. Tulad ng pinatay niya si Olga. Makakaya mo bang mabuhay ng ganito? Makakaya mong bumalik at makita kung paano namamatay ang isa pang babae sa bahay na iyon. Isinara ni Sofa ang mata. Tumulo ang luha sa pisngi. Ngayon, 2 na madaling araw. Sabi niya sa wakas. Nagpapalit ang guard sa oras na iyon. 5 minutes na walang bantay ang bakuran. Ang back door na dinaanan mo kahapon ay iwan kong nakabukas. Ang kwarto ni Ana ay sa 2nd floor. 3rd door sa kanan mula sa hagdan. Salama. Binitawan ni Victor ang mga balikat. Inililigtas mo ang buhay niya. O sinasentensya mo kaming 2 sa kamatayan. Pinunasan ni Sofa ang luha at kinuha ang cellphone mula sa bag. Ito ang number ko. Kung may mali, huwag kang pumunta. Ipapaalam kao. Binigkas niya ang number at umalis ng tahimik na parang lumitaw. Natunaw sa dilim sa pagitan ng mga stall. Nag-iisa si Victor sa backyard sa gitna ng empty boxes at amoy ng bulok na gulay. Tiningnan niya ang relo. 9:30 hanggang 2 na madaling araw ay mahigit 4 na oras pa. Oras para maghanda. Bumalik siya sa hotel at ikinalat ang laman ng medical kit sa kama. Syringes, ampoules, musika, bandages, saline solution, activated charcoal, musika, at pinakamahalaga, 2 antidotes na lagi niyang dala dahil sa ugali mula sa panahon ng military hospital. Ang una para sa barbiturate poisoning. Ang pangalawa para sa anticholinergics. Iyong group na kabilangan ng scopolamine. Kung tama ang hinala niya, isa sa mga ito ay makakatulong kay Ana na muling maging malinaw ang isip kahit pansamantala. Chink ni Victor ang expiration dates. Chink ang integrity ng ampoules. Musika, inihanda ang lahat ng maaring kailanganin. Pagkatapos umupo siya sa tabi ng bintana at naghintay. Nang 1:45 tumawag siya ng taxi at hiniling na ihatid sa 3 block mula sa mansyon. Ang natitirang lakarin niya. Pinanatili niya ang sarili sa anino ng mga puno at musika, bakod. Walang buwan ng gabi at mas tinatago siya ng dilim kaysa sa anumang camouflage. Nakabukas ang back door ng mansyon. Tulad ng ipinangako ni Sofa. Sumingit si Victor papasok at tumigil ng tahimik na nakikinig. Tanging ang hum ng refrigerator sa kusina at malayong hilik ng guard sa kwarto malapit sa main entrance. Tinahak niya ang service hallway na kilala na niya. Sinusubukang huwag magpa-crack ang sahig. Sa 2nd floor ay mas madilim. Pero nasanay na ang mata niya sa dilim. 3rd door sa kanan mula sa hagdan. Naalala niya. Hindi nakalak ang pinto. Itinulak ni Victor at pumasok. Malaki ang kwarto at halos walang laman. Kama sa peder, bedside table, bintana na may closed curtains at si Ana. Nakahiga sa kama sa kakaibang posisyon, na parang itinapon lang doon at nakalimutan. Lumapit si Victor at lumuhod sa tabi ng kama. Sa dilim, musika, parang wax na walang buhay ang mukha ng anak niya. Hinanap niya ang pulse sa lig, mahina pero regular. Pagkatapos kinuha ang maliit na flashlight mula sa bag at binuksan. Tinakpan ng palad ang liwanag. Dilated ang pupils ni Ana. Halos hindi tumutugon sa liwanag. Sa braso niya ay maraming marka ng iniksyon.
luma at bago. Maputla, tuyo ang balat, basag ang labi. Chink niya ang bedside table, half-empty glass ng tubig, blister ng tablets na walang label, vial na may transparent liquid, walang label din. Inamoy ni Victor ang liquid at nakilala ang characteristic smell. Nakumpirma ang hinala niya. Kinuha niya ang syringe at ang ampul ng antidote. Hindi nanginginig ang mga kamay. Kahit sobrang lakas ng tibok ng puso na naririnig sa tenga. 30 taon ng practice ang nagturo sa kanya na ihiwalay ang emosyon sa aksyon. Gayon hindi siya ama, surgeon siya. Ilang segundo lang ang iniksyon. Ngayon hintayin na lang. Umupo si Victor sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ng anak sa kanya. Malamig at walang buhay ang kamay na parang natutulog na bata. Tinitingnan niya ang mukha at naalala kung paano siya noong maliit. Kung paano siya tumatakbo sa bahay. Tumatawa, yumayakap sa lig niya kapag umuwi siya mula sa trabaho. Kailan siya tumigil magyakap, hindi niya naalala. Hindi niya napansin ang sandali na nagsimula siyang iwasan ng anak niya. Kapag ang init ay naging polite distance. Kapag ang pag-ibig ay naging obligation. Lumipas ang 10 minutes, pagkatapos 20. Tahimik pa rin si Ana at biglang gumalaw ang talukap ng mata. Mahinang pinisil ng daliri ang kamay niya. Bumuka ang labi. Papa. Bulong niya ng mahina na halos hindi marinig. Papa. Yumuko pea si Victor. Nandito ako, sabi niya. Kazama kita. Dahan-dahang binuksan ni Ana ang mata. Sa mata niya ay confusion, takot at iba pa. Parang gapagaza. Buhay ka pa. Kumurap siya na parang hindi naniniwala sa sariling nakikita. Sabi niya patay ka na. Ipinakita niya sa akin ang diaryo. Akala ko, nagsinungaling siya. Mas mahigpit na pinisil ni Victor ang kamay. Bue ako. Dumating ako para sa iyo. Sinubukan ni Ana na umupo, pero hindi sumagot ang katawan. Bumagsak siya sa unan at tumulo ang luha sa pisngi. Gusto kitang tawagan, bulong niya. Noong nagsimula ang lahat, pero kinuha niya ang phone ko. Sabi niya wala raw akong pakialam. Hindi mo ako minahal at pagkatapos ipinakita niya ang obituary at naniwala ako. Naniwala akong nag-iisa na ako. Hindi ka nag-iisa. Naramdaman ni Victor ang sariling luha na nag-iinit sa mata. Kailanman hindi ka nag-iisa. Kasalanan ko na napunta ka rito. Itinuro ko sa iyo ang hindi dapat. Ipinakita ko sa iyo ang maling pag-ibig. Pero ilalabas kita rito. Narinig mo ba? Alis tayong magkasama. Tinitingnan siya ni Ana at unti-unting lumilitaw ang clarity sa mata na wala kahapon. Gumagana ang antidote. Hindi niya ako pababayaan, sabi niya. May guard siya, abogado, connections. Sabi niya akin siya, hindi ako alis kahit saan. Nagkakamali siya, sagot ni Musika, Victor. Dahil ngayon mayroon ako sa iyo at hindi ako alis hanggang malaya ka. Sa ibaba may bumagsak na pinto. Narinig ang mga hakbang. Nagtense si Victor na handa ng kumilos. Bahagyang bumukas ang pinto ng kwarto at lumitaw ang mukha ni Sofa. Bilis, bulong niya. Mas maaga natapos ang change of guard. May 3 minutes kayo. Mabilis na kumilos si Victor. Tulad ng sanay siya sa operating room kapag bawat segundo ay mahalaga. Hinawakan niya si Ana sa braso at tinulungang umupo sa kama. Mahina ang katawan, halos walang bigat, pero malinaw na ang mata at nagbibigay iyon ng pag-asa. Kaya mo bang maglakad? Tanong niya ng bulong. Sinubukan ni Ana na tumayo, pero nanghina ang tuhod at muntik siyang mahulog. Sinuportahan siya ni Victor at naintindihan niyang kailangang buhatin siya. Inikutan niya ng braso ang baywang. Isinampay ang braso niya sa balikat niya at nagpunta sa pinto. Naghihintay si Sofa sa hallway, alerto sa tunog sa bahay. Sa ibaba may nag-uusap na mga guard. Malamya ang boses pero lumalapit. Hindi ang main staircase, bulong ni Sofa. May service passage sa dulo ng hallway na patungo sa kusina at mula roon sa back door. Naglakad sila sa madilim na hallway at naramdaman ni Victor na sinusubukan ni Ana na maglakad mag-isa. Sinusubukan niyang huwag maging pabigat. Kahit halos hindi sumasagot ang paa. Makitid at matarik ang service stairs. Mahirap bumaba na may semi-conscious na tao sa braso. Musika, pero nagawa ito ni Victor. Hawak ang railing sa isang kamay at sinusuportahan ang anak sa kabilang kamay. Walang tao at madilim ang kusina. Ginabayan sila ni Sofa sa pagitan ng mga mesa at refrigerator hanggang sa pinto papuntang backyard. Ilang hakbang na lang sa kalayaan at biglang nag-on ang ilaw. Nakatayo si Adrian sa kabilang peder. Nakasandal sa door frame na may hawak na wine glass. Suot niya ang house robe at mukhang ganap na relaxed, na parang naghihintay talaga siya. Musika, at hindi siya nagulat kahit kaunti.
Napakagandang eksena, sabi niya, at halos friendly ang boses. Musika, ang mapagmahal na ama na nagre-rescue sa mahinang anak mula sa kamay ng kontrabida. Parang masamang pelikula. Kusang huminto si Victor na tinakpan si Ana ng katawan. Umatras si Sofa sa sulok. Maputla na parang tisa ang mukha niya. Sofa. Umiling si Adrian na may peking disappointment. Musika, itinuring kitang parang pamilya. Binabayaran kitang double sa market rate. Pinapakita ko ang maliit mong pagnanakaw at ito ang pasasalamat mo. Wala akong ninakaw. Bulong ni Sofa na nanginginig ang boses. Ninakaw mo, ngumiti si Adrian. Kahit paano sasabihin yon sa pulis kapag nakita nila ang alahas ng asawa ko sa kwarto mo. Nandoon na yon, by the way. Inilagay ko kanina umaga just in case. Uminom siya ng wine at lumingon kay Victor. At ikaw, Victor, mas nabigo mo ako kaysa kanino man. Binigyan kita ng decent exit. Pera, katahimikan, pagkakataon na mabuhay ng komportable ang natitirang buhay mo. Sa halip, nagdesisyon kang maging hero. Lumayo ka sa pinto, sabi ni Victor ng mahinahon. O ano, tumawa si Adrian. Susuntukin mo ulit ako. Darating ang mga guard ko sa loob ng 30 seconds, at hindi na ako magiging mapagpatawad ngayon. Inilagay niya ang glass sa mesa, at kinuha ang phone mula sa pocket ng robe. Isang tawag at pupunta kayong dalawa sa pulis. Trespassing. Attempted kidnapping ng incapacitated person. Assault sa may-ari ng bahay at si Ana ay pupunta sa closed psychiatric clinic. May lahat akong documents, medical reports, pirma ng doktor. Ay dedeklara siyang incapacitated ng korte sa isang araw at ikakaso kayo ng trespassing at assault. Ang ninong ko ay justice sa Supreme Court. Sa tingin mo paano matatapos ito para sa iyo? Hindi siya incapacitated. Humakbang si Victor pasulong. Musika, nilalason mo siya ng payhong drugs na ginamit mo kay Marina at kay Olga. May kumisla sa mata ni Adrian. Pero mabilis siyang nakabawi. Delirium ng may sakit na imahinasyon. May signed medical documents ako mula sa pinakamahusay na specialists. At ikaw ano ang mayroon? Salita na matandang baliw, musika, at paranoia ng retiradong military doctor. May blood analysis ako ng asawa mo. Sabi ni Victor at kasinungalingan yon. Musika. Pero hindi alam yon ni Adrian. Kinuha ko 0 minutes ago. Bukas umaga na sa independent lab na yon. Natigilan si Adrian na hawak pa rin ang phone. Sa unang pagkakataon sa buong usapan, nag-crack ang confidence niya. Nagbabluff ka. Subukan mo. Tinitigan nila ang isa't isa at ang mga segundo ay parang musika, oras. Pagkatapos biglang bumukas ang pinto ng kusina papuntang entrance at pumasok ang ilang tao. Pero hindi ang security. Una si Guerrero na may coat na hastily isinampay sa pajama. Sa likod niya, lalaki na may uniform ng prosecution na may folder sa kamay at 2 plainclothes police na agad nagkalat sa kusina. Nag-block ng mga labasan. Matigas na tiningnan ni Adrian ang ninong niya na may ganap na hindi pag-unawa. Ignacio. Unang beses na nanginginig ang boses niya. Musika, ano itong kahulugan nito? Hindi sumagot si Guerrero. Tinitingnan niya si Adrian na parang unang beses nakita. Musika. At nakakadiri. Humakbang ang fiskal pasulong. Adrian Dominguez, kailangan naming samahan mo kami para magbigay ng statement tungkol sa kamatayan ng second wife mo, si Olga Martinez. May dahilan kaming maniwala na hindi suicide ang kamatayan niya. Absurd ito. Itaas ni Adrian ang boses. Wala kayong ebidensya. Sarado na ang case 4 years ago. Binuksan ulit ang case. Inilagay ng fiscal ang folder sa mesa batay sa bagong testimony at results ng bagong expertise. Bukod pa roon, may request kami mula sa Swiss Clinic kung saan nakakonfine ang unang asawa mo. Nagpahayag ng concern ang mga doktor roon tungkol sa nature ng sakit niya at gusto nilang mag-conduct ng independent examination. Tiningnan ni Adrian si Guerrero. Ikaw iyan, sisitsit niya. Ikaw na inilabas ng ama ko sa kahirapan, binigyan ng lahat. Namatay ang ama mo 3 buwan na ang nakalilipas. Mahinang sagot ni Guerrero. At bago mamatay sinabi niya sa akin ang totoo tungkol kay Marina, kay Olga, tungkol sa lahat ng tinakpan niya para sa iyo. Ipinagmamalaki ka niya, Adrian, ipinagmamalaki ang halimaw na pinalaki niya. Umiling siya. At ako 20 taon na nagdadala ng utang sa taong nagligtas ng buhay ko, at binayaran ko iyon sa pagbibigay ng anak niya sa isang mamamatay tao. Ngayon inaayos ko ang error na iyon. Bigla siyang sumugod ni Adrian sa back door. Pero mas mabilis ang isang pulis. 1 segundo pagkatapos ay nakaharap na siya sa mesa ng kusina. Nakaposas ang mga kamay sa likod. Nag-click ang handcuffs sa pulso niya. May abogado ako, sigaw niya.
May connections ako. Hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo. Tumango ang fiskal sa mga pulis at musika, itinaas nila si Adrian. Busi na busi ang connections mo ngayon. Mahinang sabi niya, sumasagot ng tanong tungkol sa sarili nilang involvement sa affairs mo. Napaka-informative na kausap si Ignacio. Dinala nila si Adrian sa labas. Sa pinto lumingon siya at tiningnan si Ana, na nakatayo na nakasandal sa ama. At sa mahabang panahon, unang tumingin sa asawa ng walang takot. Akin ka pa rin, sabi niya. Sa batas wala kang pupuntahan. Humugot si Ana. Mahina pero matatag ang boses. Hihingi ako ng divorce ngayon at magbibigay ng testimony sa lahat ng ginawa mo sa akin. Bawat tablet, bawat iniksyon, bawat araw na ninakaw mo sa akin. Humakbang siya palapit sa kanya at nagulat si Victor kung gaano kalakas ang babaeng payat na ito. Sabi mo akin kang property. Nadormat ka ng pinto na nililinis mo ang paa mo. Ngayon ikaw ang doormat at ako ang dumadaan sa ibabaw mo. Tumalikod siya at umalis nang hindi lumingon. Sinundan siya ni Victor at ang huling narinig niya ay ang boses ni Adrian na naputol sa sigaw. Hindi pa tapos ito. Narinig mo ba? Hindi pa tapos ito, pero yon ang umusika, katapusan, kahit paano para sa kanya. Ang mga sumunod na oras ay naging blur para kay Victor. Interrogation sa prosecution, medical exams ni Ana sa hospital, walang katapusang forms at records. Nanatili si Guerrero sa tabi niya. Tinutulungan siyang mag-navigate sa bureaucratic meze na ganap na bago sa isang retiradong military surgeon. Pag umaga, nakahiga si Ana sa private room na nakakabit sa eye na nag-aalis ng natitirang lason sa katawan. Sabi ng mga doktor physically magre-recover siya sa ilang linggo. Sa psyche mas matagal, pero optimistic sila. Lalo na ngayon ligtas na siya at alam na niya ang totoo. Nakaupo si Victor sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ng anak. Sa labas umaga na at ang unang sinag ng araw ay nagbibigay ng warm golden tone sa hospital room. Papa, binuksan ni Ana ang mata. Nandito ka pa. Hindi ako alis kahit saan, sagot niya. Maliban kung ikaw mismo ang magtaboy sa akin. Mahina siyang ngumiti, pero agad nawala ang ngiti. May kailangan akong sabihin sa iyo. Sabi niya ng mahina. Bagay na hindi ko pa nasabi noon. Hindi na kailangan. Magpahinga ka. Kailangan. Pinisil niya ang kamay. Dapat ko nang sinabi noon pa. Pero natatakot ako. Natatakot sa iyo. Natatakot sa gagawin mo. Natatakot sa mararamdaman ko kapag sinabi ko ng malakas. Tahimik si Victor na binibigyan siya ng oras para mag-ipon ng lakas. Kamukha mo siya, sabi ni Ana at hindi nanginginig ang boses. Hindi gaano kalupit, hindi gaano hayagan, pero kamukha. Kinokontrol mo si Mama araw-araw ng buhay niya. Pinapasyahan mo lahat para sa kanya. Kung ano ang kakainin, susuotin, kung sino ang makakaibigan. Tinawag mo itong pag-aalaga, pero kulungan iyon. Tumulo ang luha sa pisngi niya, pero hindi siya tumigil. Lumaki ako sa kulungang iyon. Akala ko normal iyon, ganun ang lahat ng pamilya. Na ang lalaki dapat magkontrol at ang babae dapat sumunod. Nang makilala ko si Adrian familiar siya, safe. Nakita ko sa kanya ikaw at akala ko okay iyon. Ana, hayaan mo akong tapusin. Itinaas niya ang kamay. Nang mamatay si Mama, hindi ako umiyak. Naalala mo ba? Lahat akala nasa shock ako. Pero ang totoo natuwa ako para sa kanya. Natuwa na sa wakas malaya na siya at kinamuhian kita dahil doon. Kinamuhian kita sa ginawa mo sa kanya. Sa ginawa mo sa akin. Ibinaon ni Victor ang ulo. Bawat salita ay parang martilyo na tumatama sa kanya at tinatanggap niya ang mga hampas na iyon dahil deserve niya lahat. Alam ko, sabi niya sa wakas. Nakita ko ang mga diary niya pagkatapos ng libing. Binasa ko buong gabi at naintindihan ko kung anong klaseng halimaw ako sa loob ng mga taong iyon. Itinaas niya ang mata sa anak na puno ng luha. Hindi ko mababago ang nakaraan. Hindi ko maibabalik kay Mama ang mga taon na kinuha ko. Hindi ko mabubura ang itinuro ko sa iyo. Pero maaari kong aminin ang kasalanan ko, at maaari kong subukang maging ibang tao kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Matagal na tinitigan siya ni Ana ng tahimik. Sa mata niya ay sakit na naipon sa loob ng maraming taon, at galit na walang labasan at iba pa. Parang pagod na sa pagkamuhi. Hindi ko alam kung mapapatawad kita, sabi niya sa wakas. Siguro hindi kailanman. Pero dumating ka para sa akin. Isinugal mo ang lahat para iligtas ako at inamin mo ang ginawa mo. Sa halip na mag-justify, mas mahigpit niyang pinisil ang kamay. Hindi sapat iyon para burahin ang nakaraan. Pero sapat para subukang magtayo ng bago. Tumango si Victor nang hindi pinagkakatiwalaan ang sariling boses. May gusto akong hingin sa iyo, patuloy ni Ana.
Kapag lumabas ako rito, hindi ko gustong bumalik sa bahay mo. Gusto kong tumira mag-isa. Gusto kong matutong magdesisyon para sa sarili ko. Gusto kong malaman kung sino ako kapag walang nagsasabi kung ano ang gagawin. Dinala ni Victor ang kamay niya sa labi at hinalikan. Malapit lang ako hanggang gusto mo at lalayo kapag hiniling mo. Ipangako ko iyan. Isinara ni Ana ang mata at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, mukhang payapa ang mukha niya. Kailangan kong matulog, bulong niya. Mananatili ka ba? Mananatili ako. Natulog siya sa ilang minuto at nanatili si Victor na nakaupo sa tabi na nakikinig sa regular niyang paghinga. Sa labas, gumigising ang lungsod at ang tunog ng kalye ay tumatago sa salamin. Nagpapaalala na nagpapatuloy ang buhay. Isang linggo pagkatapos, lumabas si Ana sa hospital. Isang buwan pagkatapos, na-finalize ang divorce niya. 3 buwan pagkatapos nagsimula ang trial laban kay Adrian at ang testimony ng 3 babaeng sinubukan niyang sirain ang naging primary evidence ng prosecution. Si Marina, na dinala mula sa Swiss clinic, ay ganap na lucid pagkatapos itigil ang paglalason sa kanya ng drugs. Lalong nakakagulat ang testimony niya. Nahatulan si Adrian ng 15 taon. Nag-appeal ang mga abogado niya, pero tinanggihan. Nawala ang connections na ipinagmamalaki niya na parang usok ng malinaw na delikado sa reputasyon ang ipagtanggol siya. Ibinenta ni Guerrero ang negosyo niya at umalis sa lungsod. Bago umalis nakipagkita siya kay Victor at sinabi niyang sa wakas ay malaya na siya sa utang. Hindi dahil binayaran niya, kundi dahil ginawa niya ang tama, kahit natatakot. Nakahanap ng trabaho si Sofa sa Home for the Aged kung saan walang nakakakilala sa kanya. Nagsusulat siya ng liham kay Ana tuwing buwan at sumasagot si Ana sa bawat isa. At natuto si Victor na maging ibang ama. Mahirap iyon, mas mahirap kaysa sa anumang operasyon na nagawa niya. Natutong makinig sa halip na mag-utos, magtanong sa halip na magdesisyon, maging present ng hindi nakakaabala. Bawat araw ay maliit na tagumpay o maliit na pagkatalo, pero hindi siya sumusuko. Isang araw, 1 taon pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, inimbita siya ni Ana na mag-dinner sa maliit niyang apartment. Siya mismo ang nagluto. Siya mismo ang nag-ayos ng mesa. Siya mismo ang pumili ng wine. Nang pumasok siya, niyakap siya ni Ana. Sa unang pagkakataon sa maraming taon tunay na niyakap, mahigpit, tulad ng pagyakap sa mga minamahal. Salamat, sabi niya, sa pagdating mo noon, sa hindi pag-alis, sa pagbabago mo. Niyakap siya pabalik ni Victor, at naramdaman ang mainit na bagay na kumalat sa dibdib. Hindi redemption yon, dahil may mga bagay na hindi ma-redeem, pero parang peace, acceptance, posibilidad na magpatuloy. Nag-dinner sila at nag-usap hanggang gabing-gabi tungkol sa nakaraan na hindi mababago, tungkol sa present na magkasama nilang itinatayo, tungkol sa future na sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay hindi nakakatakot. Nang alis si Victor, hinatid siya ni Ana hanggang sa pinto. Sa pintuan huminto siya at sabi, "Alam mo ba kung ano ang naintindihan ko ngayong taon? Na ang forgiveness ay hindi isang moment, ito ay process. Bawat araw nagdedesisyon akong muli kung hawakan ang sakit o bitawan at bawat araw medyo nagiging madali." Tumango si Victor. Naintindihan ko rin yon at nagpapasalamat ako sa bawat araw na binibigyan mo ako ng pagkakataon na maging mas mabuti. Lumabas siya sa gabi at naglakad sa kalye patungo sa bahay niya. Natutulog ang lungsod, pero may ilang bintana pa rin na may ilaw at sa likod ng bawat isa ay may sariling kwento. Sariling pagkakamali at sariling tagumpay. Sariling halimaw at sariling bayani. Hindi alam ni Victor kung naging bayani na siya. Siguro hindi, pero alam niyang tiyak na hindi na siya halimaw at higit pa iyon sa nararapat sa kanya. Mga minamahal na manonood, maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito hanggang sa huli. Ito ay kwento hindi lang ng rescue, kundi ng pagkilala sa sariling pagkakamali, na minsan para matulungan ang iba kailangan munang tumingin ng tapat sa salamin at na hindi huli ang lahat para magbago, kahit pa nagawa na ang hindi na maibabalik. Isulat mo sa comments, mayroon ba sa buhay mo na sitwasyon kung saan may umamin ng kasalanan sa iyo? O baka ikaw ang nakahanap ng lakas para humingi ng tawad sa bagay na ginagawa mo sa loob ng maraming taon? Interested akong marinig ang inyong kwento. Kung naantig ka ng kwentong ito, i-like at i-share sa mga maantig din. At kung gusto mong mauna sa bagong kwento, mag-subscribe sa channel at i-on ang bell. Ingat ka at ang mga mahal mo sa buhay. At tandaan, ang pag-ibig ay hindi kontrol. Ang pag-ibig ay kalayaan na makasama ang isa't isa. Magkita tayo sa susunod na kwento.